Nationwide. News Nationwide ngayong umaga, mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap, mahigit 10 milyon pa rin ayon sa SWS survey. New People's Army patuloy sa kanilang ginagawang pagharang sa mga politiko sa Mindanao. Mga kritiko ng COMELEC pinatatahimik ni Chairman Brillantes. Meron lang epekto yan sa ating mga detractors na gaya ng former commissioner na hindi na marini-appoint. Nawako na pinsala ng sumadsad na Chinese fishing vessel sa Tubataha, kasing laki ng pinsala ng sumadsad na US Navy ship. Sa negosyo, bentano ng ginto at mga alas, tututukan na rin ng BIR at abroad bilang ng mga patay sa pagkalato ng bird flu sa China. Aba, umabot na sa 22. RMN News Nationwide. Nancy Bina. Para sa akin, kapakanan ng kabataan ang laging una. Nancy Bina. Tutulungan ko ang mga taong hindi kayang protektahan ng kanilang sarili. Yan ang serbisyong Binay. Serbisyong dadalhin ko sa Senado. Kay Bina. Salamat, Nancy. Nancy Binay, Nanay de Familia, number 5 sa Balota. Kay Binay, gagandang This political buhay. advertisement is paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Jack and Rile, kain mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rile, Macrino Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Can Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Bossing, sino pang senador niyo? Ang senador ko, bossing ang taong bayan. Ikaw yun at ako, tayong lahat. Ang senador niyo ba? Yan ang senador ni Bossing? Say cheese! Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Si Benigno Bamakino po. Noong 1986 People Power, ang hamon ng panahon ay tapusin ang diktadura. Ngayong 2013, ang hamon ay tapusin na ang kahirapan. Lalong-lalo na para sa magsasakang naghihikahos at kailangan ng suporta ng gobyerno. Sisikapin ko na ang bawat pamilya may trabaho, negosyo, kumikita at umaasenso. Benigno Bamakino po para sa Senado. Ito and by Benigno Bamakino, 446 EDSA Makati. Sa iyo, ang gara ng buhay ko sa iyo. Buong buo ang tiwala ko. Ang gara na ako. Ang gara na tayo. Ang gara, ang sigaw ng bawat Pilipino. Ang gara na sa Senado. Political ad paid for and by Guard Ongara, 7992 Heritage Building, Makati. College graduate niya, wala namang mahanap na trabaho. Pag may kapansanan ka pa, dehado ka. Di pwede kay Gordon yan. Patas dapat. Trabaho para sa lahat. Yan si Nick Gordon. Nakagawa ng 2 million jobs sa WOW Philippines. 300,000 jobs sa Subic, Olongapo, Zambales, Bataan at Pampanga. At 75,000 ang nakatanggap ng livelihood projects sa buong Pilipinas. Jobs well done, sir. Iboto, Senador Gordon. Trabaho mo, trabaho ko. This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for a New Philippines, Classical 1, HV de la Costa, Makati. Sa misyong bumoto sa Mayo 13. Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka boboto? Kasama bilang na ang mga araw. 19 days na lang eleksyon na. Si aspiring senator, milyones na ang ginastusan para sa sweldong 35,000 kada buwan. Boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita.
Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ngayon, Abril 24, 2013. Ito po ang numero 1 Aramen News Nationwide. Ako si Wang de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Badio Veras. Tayo po ay live na live sa DYWC 801 RMN Dumaguete, DXDR 981 RMN Dipolog, DXMY 729 RMN Cotabato, at DYHP 612 RMN Cebu. I'm international via www.rmnews.com at WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Marami pa rin ang mga Pilipino na ikinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Ito ay batay na rin sa survey ng Social Weather Station na isinagawa nitong nakaraang buwan ng kung saan ay 52% o katumbas yan ng 10.6 million families ang itinuturing na sila ay mahirap. Bagamat bahagyang bumaba kumpara sa 54% o katumbas ng 10.9 million families na naitala sa nakalipas na 3 buwan, halos kalahati pa rin ito ng kabuang bilang ng mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap. Unang inilabas ng National Statistical Coordination Board na hindi na bago ang poverty rate sa bansa simula pa noong taong 2006. Batay sa report ng NSCB, naitala ang 27.9% na poverty rate sa taong 2012. Mas mababa kumpara ho sa 28.6% na nakuha noong 2009 at 28.8% noong 2006. Ngunit ang bahagyang pagkakaiba umano sa datos ay hindi naman statistically significant. Pinagbasehan sa survey ay ang income at expenditures ng isang pamilya. Ang poverty rate ay sinasagawa isang beses kada 3 taon. Nanawagan ngayon si Commission on Elections Chairman Sixto Brillantes kay dating Election Commissioner Augusto Lagman at ilan pang kritiko na itikom ang kanilang mabibig. Kaugnay na rito ng mga patikos ang dating Commissioner na kredibilidad ng halalan dahil sa kawalan daw ng source code ng mga precinct count optical scan machine. Ayon kay Brillantes, inililigaw lamang nito ang publiko kaugnay sa resulta ng May 13 elections kung saan hindi patas para sa poll body na nagtatrabaho ng mabuti upang matyak ang malinis na halalan. Sinabi ni Brillantes na bilang IT expert, mas nalalaman ni Lagman na na-review at nasertipikahan na ang source code. Ngunit sa kabila po ng mga batikos ito, wala nang nakikitang balakid pa si Brillantes sa darating na eleksyon kahit walang source code ang mga PICOS machine na gagamitin sa eleksyon. Wala. Meron lang epekto yan sa ating mga detractors kagaya ng former commissioner na hindi naman rin i-appoint. Ang totoo niya, hindi natin makukuha yung source code. Maski makuha ho natin yun ngayon, hindi na rin mare-review dahil napakalapit na ng eleksyon. Ang source code makasama ay set ng human readable instructions ng mga PICOS machine na hindi binigay ho ng Dominion Voting System, bunsod na ng legal battle ng Smartmatic. Sa kaugnay na balita, dumepensa naman ang dating COMELEC Commissioner na si Augusto Lagman sa paratang sa kanya ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na nililigaw niya ang publiko sa magiging resulta ng May 13 elections. Sa interview ng Aramen kay Lagman, nilino niyang hindi niya kini-question ng poll body bagamat ipinaliliwanag niya ang kahalagahan ng source code. Ang source code ay ang computer program na isinusulat ng mga programmers, okay? Okay. Yung source code na yan ay hindi naiintindihan ng makina. Ang naiintindihan lamang ng makina ay yung tinatawag na object code o binary code o machine code. So, yun lamang ang naiintindihan niya. Kaya meron tinatawag na compiler. Yung compiler ang nagtatranslate, nag-interpret source code na isinulat ng programmer sa binary code na naiintindihan naman ng makina. Nilinaw din ni Lagman na mahabang proseso ang aabutin sa pagre-renew o re-review ng source code kahit wala ng pagkakataon ng COMELEC na ito ay magawa. Sa pag-automated, ang pagpipilang sa presinto, hindi natin nakikita kung paano ginawa. Dahil makina ang nagbibilang. Kaya nga, nire-require ng ating batas na kailangan ay ipakita yung source code para ma-review natin. Ngayon, tinanggap lahat yan ng mga bidders na kung sinong mananalo sa kanila ay ipakikita nila, bibigay nila ang kopya ng source code. Ngunit, noong 2010, hindi nila naibigay yan dahil hindi naman na-review ng mga interested political parties and groups. Hindi na-review yung 2010. At ngayon, sa 2013 elections, wala na naman. Wala na naman.
aabutin din ng ilang buwan ang pagre-review niyan. Kahit pa ni Lagman ay magiging pirata ang paggamit ho sa naturang mga makina dahil walang paintulot mula sa Smartmatic. Ang paggamit sa Dominion, ang paggamit ng source code dahil hindi na-review yung mga yun. Nado naman ang COMELEC pa rin na napakalit po ng bilang na matitira sa mga party list na binalik sa ng Supreme Court. Ayon kay Chairman Sixto Brillantes, sa 8 hinahawakan ng isang commissioner, 2 lamang nakitaan ng kwalipikasyong makapasok sa party list race. Ganito rin anya mangyayari sa iba pa. Ngunit wala siyang masasabi eksakto pang figure hanggat wala na isasagawang pagdinig. Maguguhitan binalik ng Korte Suprema manasabing grupo sa poll body upang muling pag-aralan kung maaaring pahintulutan makasali sa halalan. Tiniyak po ni Brillantes na may mailalabas naman silang resulta na nasabing mga kaso bago matapos ang buwan ng Abril. Pinalalantad ngayon ng COMELEC naman sa mga survey firms ang mga nagpopondo sa kanilang mga inilalabas na pag-aaral sa political trend. Batay sa tatlong pahina ng COMELEC Resolution 9674, inuobliga ang poll body ang SWS, Pulse Asia at iba pang kailintulad na kumpanya na ilabas ang talaan ng mga financier upang maberipika ang ulat na ginagamit ito ng mga kandidato upang maikondisyon ang isipan ng publiko. Kailanman nilinaw ni Brillantes na mananatiling sikreto ang anumang impormasyon ng mga kumpanyang nagpapasurvey upang huwag maapektuhan ang kanilang trabaho. Magugunita ang una ng nagmatigas ang SWS at Pulse Asia na ilhad yung mga nagpopondo ng kanilang survey dahil wala umano silang obligasyon para ibunyag ito sa COMELEC. Balita RMN Nationwide Report. Pangampanya ho ng mga politiko sa North Cotabato hinaharang ng NPA. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod, RMN Cotabato. RMN Report. Pinigil ng mga pinaniniwala ang rebeldeng New People's Army ang isang team na nangangampanya para sa isang congressional position at sila hindi pinayagang makapasok sa lugar. Ayon kay Police Inspector Rudy Cordero, Chief of Police ng Sulunan, tinatayang 10 armadong kalalakihan na may takip ang mukha ang pumigil sa multicab na may nakakabit na poster ni Congressional Candidate Dr. Rod Escudero ng 3rd District North Cotabato. Naglagay ng blake ang mga armado sa barangay Bituan, Tulunan. Ang barangay na ito ay kabilang sa minomonitor ng mga otoridad dahil sa presensya ng mga rebeldeng NPA. Hindi naman umano sinaktan ang mga campaigners. Samantala, ayon naman kay North Cotabato Police Provincial Office Director Senior Superintendent Danilo Peralta, may report din silang natanggap na may hinarang na sasakyan na lulan ang mga campaign materials ng hindi pinangalan ng kandidato sa bayan naman ng Mlang, North Cotabato. Sinabi ni Peralta na generally peaceful naman ang nagpapatuloy na campaign period sa buong lalawigan. Wala niyang naitatalang election-related incidents, bagamat may mga reporting na tatanggap ang opisyal hinggil sa presensya ng mga armadong grupo kung nangangampanya ang mga kandidato sa mga remote areas kung saan kadalasan ay mga mayoralty candidates at mayroon ding insidente ng confiscation of campaign materials. Napag-alaman din kay Peralta na wala namang mga kandidato sa probinsya na hinihingian ang permit to campaign fee ng mga NPA. Kung mayroon man anya, ay hindi na ipinaparating ng mga kandidato sa mga otoridad dahil sa takot. Sa panig naman ng North Cotabato PNP, inihayag ni Peralta na nagpapatuloy ang kanilang security measures na ipinatutupad sa buong lalawigan. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak. RMN Radyo mo nationwide. Yung mga politiko ho'y nababahala na sa serye ng pananambang ng New People's Army. Kasama natin sa Balita Live, Jude Maba ng RMN Malay Balay. RMN Report. Nababahala ngayon ang ilang mga kandidato dito sa lalawigan ng Bukidnon dahil sa ginawang sunod-sunod na pangharang at checkpoint sa mga New People's Army o NPA. Samantalang lang hinarang ng mga NPA ang isang re-electionist na pagkamayon sa bayan ng Quezon at tinuha ang mga barilang convoy ng mga ito at sinundan pa ng isang checkpoint sa barangay Kanayan dito sa lungsod ng Malaybalay. Na biktima din ito ang isang kandidatong pagkamayon sa lungsod at ito nakaraang araw lang hinarang naman ng mga NPA ang tauhan ng isang kandidatong pagka-board member sa kalawang distrito dito sa lalawigan sa bayan ng San Fernando habang nagpaskil ang mga poster material sa mga ito at hinod ang mga single motor. Dahil dito mapila ngayon si Captain Ed Meclata, ang spokesperson sa 4th Infantry Pacemaker Brigade sa mga kandidato na maging-ugnayan sa Commission on Election, Philippine National Police at sa Philippine Army, lalo na niyong mga nasa liblib na lugar dito sa Bukidnon para magagampanya.
Kasama mo sa RMN na DXMB Malay-Balay, June Mabana, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Kasama magkasing lawak na ang pisalang dinulot po ng pagsadsad ng USS Guardian o Enero 17 at ng Chinese fishing vessel noong Abril 8 sa Tumataha Reef. Ito'y base na rin sa pag-aaral ng eksperto mula sa University of the Philippines Marine Science Institute na nag-inspeksyon po sa lugar. Umabot sa 2,345 square meters ang pinsala sa Tumataha ng USS Guardian na may habang 224 feet, habang 2,300 square meters naman ang sa Chinese vessel at may habang 147 feet. Sa dulo po ng World Heritage Site sumadsad ang USS Guardian, samantalang malapit lang sa Ranger Station na stranded naman ang FB Min Long Yu. Base sa batas, $600 o 24,000 pesos bawat square meter po yung multa sa pagwasak sa coral reefs o halos 60 million pesos para sa US government. At dahil dito naniniwala madalubhasa ng UP na panahon na upang magkaroon ng bagong pag-aaral sa tunay na halaga ng coral reef sa ating karagatan para iba pa itong maproteksyonan. Makakatanggap po ng kabuang 4,000 piso ang mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors ngayong darating na halalan. Sa nasabing halaga 3,000 piso ay para sa honorarium, 500 pesos para sa transportation allowance at 500 pesos naman para sa testing at sealing ng mga precinct count optical scan machines. Bukod rito, isakop din ang mga guro sa 30 million pesos na accident and life insurance na inilaan ng COMELEC. Dapatin na ang halaga ho ng kabayaran sa mga guro ay mas mababa ngayon kumpara sa ibinigay noong 2010 na nagkakarga sa 4,300 pesos. Reforma sa party system, desidido hong isulong ng isang senador. Kasama natin sa balita, Grace Marian. Tiniyak ng Team Pinoy re-election ni Senator Aquilino Coco Pimentel III na isusulong niya ang reforma sa party list system upang matiyak na ito ay papabor sa mga maliliit o maralitang sektor ng ating lipunan. Ang pagtiyak ay ginawa ni Pimentel kahit pa mayroong desisyon ng Supreme Court na lahat ng sektor ay maaari nang makilahok sa party list system. Pero git ni Pimentel, ang tunay na layunin ng party list system ay upang mabigyan ng tinig sa lehislatura ang mga marginalized o mahihirap na sektor sa ating bayan. Nangangamba si Pimentel ng nasabing desisyon ng kataas-taasang hukuman ay magbubukas lang ng pinto para sa mga maimpluwensya at mayamang sektor para madumina ang Kongreso. Sakaling malukot muli bilang senador, plano ni Pimentel na magsagawa ng konsultasyon sa party list groups para maribisa ang umiiral na party list law at matiyak na mabibigyan ito ng tinig sa pagbalangkas ng batas ang mga maliliit na sektor ng lipunan. Malinaw niya sa ating saligang batas na ang layunin ng party list system ay upang mapagpantay ang oportunidad sa mayayaman at nanghihirap sektor pagdating sa proseso ng pagsusulong ng batas na makabubuti para sa lahat. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Kabigaguang makuha yung source code ng PCOS machine. Dapat umanong isisi sa COMELEC. Kamaraten sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Isinisi ng Poll Watchdog Group na kontradaya sa Commission on Elections ang kabigo nitong makuha ang source code ng PCOS machine sa gagamitin sa May 2013 midterm elections. Ito ay ayon kay kontradaya convener Father Joe Dizon ay dahil sa pagpumulit ng COMELEC na gamitin muli ang questionable PCOS machines sa kabila ng pagkontra ng iba't ibang sektor. Unang sinabi ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na suko na sila sa pagkuha sa source code dahil baliwala na rin kahit makuha nila ito ngayon. Ayon kay Brillantes, wala na rin kasing sapat na panahon para masuri pa ito. Matatandaan na una nang tumanggi ang dominyo na bigyan permiso ang SLI Global Solutions, ang kumpanya na nagsertipika sa source code na i-release ang source code certification sa COMELEC kasunod na nagpapatuloy na legal dispute nito sa Smartmatic International. Umapin naman ng grupo sa publiko na maging mapagmatyag upang matiyak ang kredibilidad na gagawing halalan sa Mayo at 13. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Operasyon ng Armed Forces sa eleksyon, hindi apektado ng kakulangan ng helicopter. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogan. RMN Report.
Tiniyak na liderato ng Philippine Air Force na hindi na maaapektuhan ang kanilang mga operasyon lalo na sa paparating na election 2013. Ito sa kabila na hindi pa dumarating ang mga biniling 21 Huey helicopters. Inaasahan kasi nila na sa Enero pa dapat i-deliver ang mga biniling helicopter. Subalit naudlot ito at ngayong Abril umano sana dapat na dumating pero posibleng mabalam ulit. Ayon kay Colonel Miguel Ocol, tagapagsalita ng Philippine Air Force, na hindi naman ito dahilan para matigil ang kanilang operasyon. Mas magiging madali lang umano kung madaragdagan ang kapabilidad nilang mapasakamay na ang mga bagong Huey. Sa ngayon ay 16 lamang na Huey helicopter ang operational. Kulang pa ito ng 51 para maabot ang ideal number. Samantala, karaniwang ginagamit ang Huey helicopter sa transportasyon ng mga balota at iba pang election materials and paraphernalia sa mga liblib na lugar o sa mga lugar na hindi kayaning ibiyahe ng byland. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. May 30 mga distress OFW mula Kuwait ang dadating mamaya. Sama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report! Alas 3:30 mamayang hapon, dadating ang 30 distressed OFWs mula Kuwait sakay ng Philippine Airlines. Karamihan sa mga ito ay tumakas sa kanilang abusadong employers. Umaasa ng mga nanong stranded OFW sa Saudi Arabia na magpapatupad na rin ng mass repatriation ng gobyerno sa kanilang hanay, lalo na't malapit nang matapos ang suspensyon sa crackdown operation na pinaiiral ng Saudi government. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Ang iba pa mga importanteng balita magbabalik mga kasama dito pa rin sa nag-iisang pagbabalita Radyo sa Umaga na tunay na napapakinggan ng buong bansa. RMN News Nationwide. Magsaysay is my God. Kailangan ng tao sa Senado, disente at matulungin, mahusay na tao, iboto si Ramon Magsaysay. Ibalik sa Senado. Numero 24 sa balota. Magsaysay is my guy. Magsaysay, mabuhay, iboto si Ramon Magsaysay. Ibalik sa Senado. Political advertisement paid for and by Ramon Magsaysay Jr., Unit 202, Centrum 2 Building, Valero Street, Makati City. President Noy, sino po ang senador niyo? Ang senador ko, ehemplo sa tuwid na daan. Magkaiba man ang pinagmulan, iisa naman ang patutunguhan. Talagang nasa tamang lugar ang puso. Ganito rin ba ang senador niyo? Say cheese! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City. Jack and Rile, kahit mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rile, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Konti ng trabaho, kung yung 35 years old nga, hirap humanap, lalong kawawa na ako. Di pwede kay Gordon yan. Patas dapat. Trabaho para sa lahat. Yan si Rick Gordon. Nakagawa ng 2 million jobs sa WOW Philippines. 300,000 jobs sa Subic, Olongapo, Zambales, Batangan at Pampanga at 75,000 ang nakatanggap ng livelihood projects sa buong Pilipinas. Sir, nice jobs! Iboto, Senador Gordon. Trabaho mo, trabaho ko. This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for a New Philippines, Classical 1, HV de la Costa, Makati. RMN News Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Inendorso ho mga kasama ng One Utak Party List sa Team Pinoy Senatorial Benigno Bamakino. Kasama na ang kapwa Team Pinoy Senatorials na sila Sani Angara at Ramon Jun Magsaysay dahil sa pagsulong nila ng mga platapormang makakatulong sa hanapbuhay ng mga manggagawa at sa sektor ho ng transportasyon. Nagpasalamat din si Bamakino sa suportang ibinigay ng grupo at kaitingin pa daw niya ang pagsulong ng kanyang plataporma upang masolusyonan ang mga isyong hinaharap ng mga manggagawa sa transport sector. Isa lang ang One Utak sa iba pang mga grupong nag-endorso kay Bamakino tulad na lamang ng Urban Poor Associates, One Nation Movement, US Pinoys for Good Governance,
Kaya Natin, 10 Tribes of Davao City, award-winning actor na si Dingdong Dantes at marami pang ibang mga individual at grupong may kumpiyansa sa mga platapormang isinusulong nito para tapusin ang kahirapan. Ikinagulat po ni re-electionist Senator Alan Peter Cayetano ang lagay ng power crisis naman sa Mindanao. Kasunod na ito ng pagbisita ng senador sa mga miyembro ng Zamboanga City Electric Cooperative sa kanyang listening tours sa Zamboanga City noong Sabado. Ayon kay Cayetano, bagamat alam niya ang crisis sa kuryente sa Mindanao, hindi nito akalain na ganito na ito kalala. Dahil dito nanawagan si Cayetano sa Department of Energy na humanap agad na alternatibong paraan tulad ng panukala ng ilang kooperatiba sa Mindanao na gumamit na lamang ng diesel-powered generators upang masolusyonan ang pansamantalang problema. Nabatid na sakaling matuloy po ang panukala, tataas ng 4 na piso naman kada kilowatt per hour ang singil sa Oriente. Ngunit sinabi ni Cayetano na maaari namang pautangin ng Land Bank o ng Development Bank of the Philippines sa mga electric cooperatives upang hindi na tumaas ang presyo ng kuryente. Nangangamba kasi ang senador sa maging epekto niyan sa mahihirap kung tataas po ang singil sa kuryente sa Mindanao. Kasabay niyan, tiniyak ni Cayetano na kapag nag-resume ang sesyon sa Senado, ilalahat niya ang usapin sa power crisis sa Mindanao para bigyan ng solusyon. Umangalawa naman si re-election ni Senator Coco Pimentel sa mock polls para sa mga senador na isinagawa ng Movement for Good Governors or MGG sa pamumuno ng tanyag na mamamahayag na si Winnie Monsod na ginanap sa Ateneo Professional School sa Rockwell, Makati City kamakailan. Nanguna sa mock polls si dating Senador Ramon Magsaysay Jr., pumangalawa si Pimentel, pangatlo naman si Risa Ontiveros na pawang kasapi ng Team Pinoy. Ang mga katangian at kapintasan ng mga kandidatong senador ay binusising mabuti ng panel of experts batay sa scoreboard na inihanda ng MGG. Binigyan ng grado ang mga kandidato kung sila ay pumasaw bumagsak batay sa sumusunod na criteria: competence, track record, effectiveness, integrity, stewardship at reform. Mission 2013. Boboto ako. Kandidato ho, pinalalahanan ng militar na huwag magbayad sa NPA. Kasama natin sa balita si Mel Coronel ng RMN General Santos. RMN Report. Pinapanawagan ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang lahat ng mga kandidato sa buong Suksogen area na huwag magbayad ng anumang bayarin na pinapatupad ngayon ng New People's Army o NPA para sa nalalapit na halalan. Sa panayam ng Radyo Mo Nationwide General Santos, sinabi ni Lieutenant Colonel Lyndon Panisa, tagapagsalita ng 10th Infantry Division Philippine Army, na pinapanawagan nila sa lahat na huwag magpaluko umano sa NPA sa kanilang ipinapatupad na permit to campaign fees at permit to wins sa sinasabing kontrolado nilang mga lugar. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang pagsusuri ng 10th ID sa kanilang nasasakupan. Kasama na dito ang lalawigan ng Sarangani at South Cotabato upang muling paalalahanan ang mga kandidato na magsuplong sa kanilang tanggapan. Nagkakatulong din umano na hindi maipatupad ng NPA ang kanilang palisiya tuwing halalan dahil maraming mga lugar ngayon sa buong Region 11 at Suksogen na karamihan sa mga gobernador at kongresista walang mga kalaban. Kasama mo sa DXMT General Santos, Mel Coronel, Tatak, RMN. RMN News Nationwide. Dako tayo saglit sa isahong ulat na parang entertainment, ano? Pero ang ika-33 anibersaryo ng RMN DXDR Dipolog ipinagdidiriwang ho ngayong araw na ito. Kasama natin sa balita live o si Mardy Libres ng RMN Dipolog. RMN Report. Handa na ang buong pwersa ng RMN Dipolog sa pangunguna ni Station Manager Richard Villaronte para sa gagawing feeding program ngayong umaga. Kaugnay na rin sa pagdiriwang ng RMN Dipolog sa kanyang ika-33rd anniversary ngayong araw. Alas 8:30 ngayong umaga, pupunta ang buong staff ng RMN kasama ang mga miyembro ng DXDR Fans Club sa may Barangay Galas sa Kupnong Siyudad ng Dipolog para doon isagawa ang feeding para sa mga bata. Ang feeding program ay munting handog ng RMN Dipolog para sa mga bata sa may Baybay Galas ng naturang siyudad. Layunin ng RMN na makapagbibigay ng kunting tulong sa mga bata sa naturang barangay sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain sa kanila. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Dalugdog Libres, Tatak, RMN. Kinontra makasama ng BIR, Bureau of Internal Revenue, ang bentahan po ng ginto at mga alahas na hindi dumadaan sa tamang proseso ng pagbabayad ng buwis sa bagong panuntunan na ilabas ng kawanihan ng rentas interna sa Revenue Regulation Number 5-2013. Kailangan po magbayad ng tamang buwis bago may benta ang mga ginto at alahas, partikular na raw sa mga foreign buyers. Napagalaman kasi ng BIR na talamak ang bentahan ng ginto at alahas
sa mga dayuhan kung saan hindi na ito dumadaan sa Bangko Sentral ng Pilipinas para hindi mabuwisan. Samantala, kinumpirma ng BIR na karamihan sa bentahan ay ginaganap na sa mga hotels at restaurants. RMN News Abroad. Sa China, pumalo sa 22 ang bilang ng mga namatay at patuloy na pagkalat ng bird flu. Doon, sa ulat ay pinakuling naitalang nasawi ang 86 anyos na lalaki na nagpositibo sa H7N9. Noong Abril 17 yan, Miyerkules o lamang, noong nakaraang linggo, kaugnay niyan, 2 iba pa ang nagpositibo rin sa naturang virus, kabilang na ang isang 84 anyos na lolo at 62 anyos na lola na parehong mula ho sa Hangzhou. Ang sa Anhui Province naman, isang 91 anyos na lolo ang nagpositibo rin sa H7N9 virus. Umabot na sa 108 ang bilang ho ng mga naapektuhan ng virus simula na naitala ang unang kaso nito noong nakaraang buwan. Karamihan sa mga nagpositibo sa H7N9 virus ay mga nagtatrabaho sa mga manukan doon sa China. Mga kasama, live pa rin mula po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Miyerkules, April 24, 2013. Sa mga taga Bacolod, susunod dyan sila kasamang Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Muli happy anniversary, 33rd anniversary sa RMN Dipolo, DXDM. Yeah. Happy feeding. Panoorin ho yung naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube mga kasama, type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Obera. Ito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN, Radyo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:33 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang